pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay lagi sariwa sa bawat umaga. Kay ganda, kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw.
worship your name, Jesus. Oh, thank you, Lord. We thank you for your presence, God. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. Patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay buhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na
pagsamba. Oh, ito po, Lord, ay inaalay namin sa'yo. Ikaw ay karapat-dapat. Oh, thank you, Jesus! Woo! Lahat ng papu. Sama-sama po tayo. Pagluwalhati alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso at aking buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, come on, church! Lahat ng papuri, pagluwalhati alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso, ang aking puso, at aking buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati sa'yo, Yahweh. Ang aking puso, ang aking buhay alay sa pagsamba. Oh, purihin ka, Lord. Tuloy po tayo. Disclaimer. Ano po itong disclaimer natin? Ulitin ko po. Ang mensaheng ibabahagi ngayong linggo ay puro at hango lamang sa mga talata ng banal na kasulatan. Nilalayo nito na magbigay ng aral para sa lahat at walang anumang intensyon na sige po, kaya niyo po yan, patamaan ang sinumang tao o personal na sitwasyon. Ang mga salita ng Diyos ay para sa ating lahat na nagnanais matuto. Ang sabi ng salita ng Diyos, again, paalala, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yan po yung purpose kung bakit natin itinuturo kahit masakit. Ang mensahe pong ito ay hindi biro. Sabi ko nga po sa inyo, it can make you or break you. Sa Tagalog, pwedeng mapalakas ka o pwedeng matisod ka. Kaya kung medyo mahina-hina ang iyong dibdib, talagang mabigat ang mensahe. Lalo po ang ikalawang bahagi ng ating pong pagbubulay mula po sa Genesis 34 na may pinamagatang Consequences of Neglecting God. Sinimulan na po natin yung unang bahagi na kung saan kapag ang Diyos ay binaliwala natin, papasok po ito. Sexual na immoralidad ang lalaganap sa ating lipunan. Okay? So, dalawa pong sexual immorality yung ating tinukoy. Sexual immorality at saka homosexuality. Yan po yung dalawa.
na ating pinag-usapan last Sunday. Ito naman po yung pangalawa na medyo mas mabigat. Okay, pabigat ng pabigat. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. Pangalawa ay, when God is neglected, parents neglect their children. Sa Tagalog po, kapag ang Diyos ay binaliwala, pinabayaan, hindi inuna sa kanyang buhay, tayong mga magulang ay nababaliwala din ang ating mga anak. Vice versa. Kapag ang Diyos ay nalimutan, binaliwala ng mga anak, babaliwalain din ng mga anak ang kanilang mga magulang. So napakahalaga po na maunawaan natin na huwag nating hangaring baliwalain, pabayaan ang nag-iisa nating Diyos. Dahil ang sikreto para may honor, ma-respeto ang ating mga magulang, kailangan mataas ang respeto natin dito. And it will follow. Okay po? Again, kapag mataas ang respeto mo sa Diyos, mataas din ang respeto mo sa magulang mo. At bilang anak, kapag mataas ang respeto mo sa Diyos, mataas ang respeto mo sa iyong magulang. Amen. So praise God. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Okay, tuloy po tayo. Meron po tayong tatlong bahagi ng ating teksto na pagbubulayan. Genesis 34 verse 1, tatalon tayo ng verse 5, at tatalon tayo ng 13 to 17. Okay po? Basahin po natin yung verse 1. Isang araw, umalis si Dina na anak na dalaga ni Jacob at Leah. Binisita niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Talon po tayo ng verse 5. Nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Verse 13 to 17. Pero dahil sa dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila, hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong, hindi tuli, dahil nakakahiya iyan para sa amin. 15, papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin at maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. At maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. And last verse, pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami rito. Alam niyo po, yung kwento ng Genesis 34 ay isa sa pinaka-nakalulungkot at pinakamasakit na katotohanan na dapat nating harapin. Okay po? Bilang mga magulang, napakahalaga ng ating involvement sa ating mga anak. Amen. Ano po ba yung involvement? Napakahalaga ng ating partisipasyon. Napakahalaga ng iyong presensya sa iyong mga anak. Again, yung parental involvement at kasama din sa involvement yung salitang leadership. Again, napakahalaga sa magulang ang involvement at leadership. Dalawa po yan. Again, involvement, sabihin nyo nga po, involvement at leadership. Pag nawala ang involvement at leadership ng magulang sa anak, nasisira ang sitwasyon at ang relasyon ng mga anak sa magulang. Hey, sa Tagalog, harapin natin ang masakit na katotohanan na kapag wala ang magulang na partisipasyon at gabay sa kanyang mga anak,
talagang mahihirapan tayong iwin sila sa Panginoon. Napakalaki ng role mo kung ikaw ay magulang. Taas nga po kung ikaw ay magulang na. Malaki ang bahagi mo sa iyong anak. At kapag wala kang bahagi, pwedeng mapahamak ang iyong mga anak. Okay? So, mas madaling salita, kapag walang pakialam ang magulang, at kapag mas leader pa ang anak kaysa sa magulang, diyan na po nagsisimula ang tunay na realidad ng pagkasira at pagkawasa ng buhay ng iyong mga anak. Okay? So bilang pagpapatuloy, sa panahon po ng Genesis 34, ay kung maaalala niyo po yung aking binanggit, na pangkaraniwan na sa panahon ni Jacob, na siya po ay nasa Kanaan, na kung saan itong mga Canaanites, common na sa kanila ang salitang panggagahasa. Yung rape ay bahagi po ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. At alam niyo po ba, mga kapatid, na pangkaraniwan po sa kanilang lugar na kapag ang isang babae ay walang kasamang magulang o nakatatanda, nakaalalay sa kanya, susunggaban na lang sila at dadalhin sa leader sa lugar na iyon at gagahasain. Again, ang pinakamasakit, mga kapatid, yung paglalakarin mo ang iyong anak nang walang kasama sa isang lugar na alam mong hindi mo na delikado at hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Naintindihan niyo po, mga kapatid? So kapag ang anak walang kasamang magulang, mapapahamak. Totoo po yun. Alam niyo po ba na hindi lang babae ang ginagahasa? Sa Bible, kapag binasa niyo po ang Genesis 19 at Judges, Hukom 19, ang lalaking wala ring kasamang magulang, sinusunggaban na lang at ginagahasa. Akala niyo babae lang ang ginagahasa, lalaki din. Sabi mo sa katabi mo kung lalaki yan, delikado ka din kapag nag-iisa. Sa ibang bansa, mga kapatid, lalo na bandang Middle East, kapag masyado kang gwapo, delikado ka. Ay, hindi ako napunta dun eh. Kayo naman. Para magising lang po kayo naman. Binibiro lang kayo, baka seryosohin niyo po. Meron po akong kaibigang pastor na nasa Oman. Siya po ay talagang mas gwapo naman ako kaysa sa kanya, pero nung una daw po siyang tumungtong sa Oman, meron pong mga taga roon na halos gusto siyang hilahin. Kaya kailangan niyang magpahaba ng bigote. Tama po ba? Kailangan niya magpahaba ng bigote kasi ang puti nun eh. Ang puti nun at saka may itsura eh. May itsura. Eh, mahilig sumali po yun sa mga Mr. and Miss, yung mga pageant. May tsura talaga. Kaya lang, sabi ko sa kanya, ay, anong nangyayari? Alam mo, pastor, pagpahaba ko ng bigote, ng balbas, tapos, initsurahan kong sila. Kasi daw po, delikado kapag gwapo sa lugar na yun. Gagahasain, lalo na kapag naglalakad ng mag-isa. Mare-rape talaga. Okay? So ngayon, pastor po siya doon, misyonaryong pastor, ay napakadelikado, sabi niya, pastor, talagang kung walang pag-iingat ng Diyos, delikado. Ganun po kasama ang mundo. Amen? Kaya, mahirap mapunta doon, mga kapatid. Pag masyado kang gwapo. Parang ayaw niyo po. Parang galit na galit po kayo sa akin. Ayan. Joke lang po. Bakit itong kaisa-isa, syempre kaisa-isang anak ni Jacob, si Dina, na babae. Bakit, naalala niyo yung tanong ko, bakit walang kasama itong si Dina nang lumabas sa kanilang tahanan? Bakit? Posibleng hindi nagpaalam.
Pero kung ito'y kaisa-isang anak, siguradong alam ni Jacob na delikado sa lugar na yon. Imposibleng wala silang alam na kapag lumabas ang kanilang anak ng mag-isa, sigurado, garantisado, na mapapahamak ito. Pero nga, eto nga ang mali. Paano nga kung tumakas si Dina? Siguro ang dami ng paalala, ang dami ng sermon, pero lumabas pa rin. Dahil nga si Dina ay di na natuto, lumabas pa rin. So nakita po natin, mga kapatid, na ang kaisa-isang anak ni Jacob na babae ay napahamak dahil sa kawalan ng tinatawag na parental boundaries and leadership. Ano po ba itong parental boundaries? Sa Tagalog po ng parental boundaries, ito po yung mga batas at mga alituntunin sa loob ng tahanan. Kapag ang isang tahanan ay walang batas na umiiral sa loob ng bahay, at ang nagpapatupad ng batas ay walang iba kundi yung magulang na tagapanguna at tagapag-alaga sa loob ng tahanan, masisira ang buhay ng iyong mga anak. Make sure sa loob ng tahanan may tinatawag na parental, hindi guidance lang. Parental guidance, doon sa TV yun. Boundaries and leadership. Bakit po? Kapag walang rules sa bahay, walang nasusunod na batas sa bahay, sasamantalahin ng anak ang kanyang mga magulang. Lalamunin ng buhay ang iyong mga magulang. Kasi walang batas na umiiral. Tama po? Kung ikaw ay tatay at nanay at sila'y nasa poder mo pa, ikaw ang leader na inatasan ng Diyos na manguna sa iyong pamilya. Hindi ang iyong anak. Tama po? Nawawalan ng boundaries kapag ang mga anak ay magre-rebelde sa kanyang magulang. Ayaw mo ng leadership ko dahil itong gusto mo, maluwag ang pintuan. Lumabas ka. Kung kaya mong mabuhay mag-isa, go ahead. Labas. Dahil sa bahay, ako ang nilagay ng Diyos na mangangalaga sa tahanang ito. Hindi kayo. Amen. Ang mga parental boundaries at leadership ay tinatawag nating patakaran. Patakaran pagdating sa pag-uwi sa oras ng gabi. Dapat nasa bahay na ng alas 7 ng gabi at sabay-sabay tayo kakain ng hapunan. Tama? Ano pa ang mga patakaran? Paggamit sa gadget. Kapag wala tayong rules, pag wala tayong patakaran, ano ang mangyayari? Babaliwalain ka ng anak mo. Sila ang masusunod kung kailan nila gusto at kailan nila gustong tumigil. Tama po? Kaya pag ginagawa mo sa kanila, galit sa'yo. Bakit? Dapat sa simula pa lang, ang batas ay umiira. Amen. Mga anak, sabi mo. Kasi po, hindi naman kayo magkakaroon ng cellphone kung hindi rin naman kayo binili ng inyong mga magulang. Tama po? Tayo naman mga magulang, sa sobrang kasiyahan ng puso natin, para naman makain naman sila sa mundo, bibilan naman natin sila ng cellphone. Ang problema, pag kinuha mo yung cellphone, nakala mo sa kanila sila ang bumili.
Tawagin mo para kumain. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Mamaya po, meron po kayong maririnig. Kapag walang patakaran sa bahay para gabayan ang anak at protektahan sila, sino magpoprotekta sa kanila? Wala. Ang layunin ng mga patakaran o boundaries sa loob ng bahay ay turuan ang mga anak ng disiplina at responsibilidad. Kapag ang magulang ay walang parental boundaries at leadership, sino magiging leader sa loob ng bahay? Ang anak. Paano naman, pastor, kapag may pamilya na? Ibig sabihin, kapag may pamilya ka na, mas doble. Mas doble. Bakit? Sumusunod ka na sa magulang mo, meron ka pang mga anak na pasusunodin. Kaya tama yung kasabihan ng mga magulang. Malalaman mo lang ang halaga ng lahat ng sinasabi ng magulang mo kapag naging magulang ka na rin. At malalaman mo kung gaano ka kalupit nung bata sa magulang mo sa panahon na ikaw ay naging magulang na rin at sinusuway na rin ang iyong anak. At totoo po yun. Ngayon ko lang naintindihan nung ako'y naging magulang na hindi pala yun gawa-gawa lang ng mga magulang ko na paulit-ulit na parang rinding-rinding ako, kakapaulit-ulit. Pero yun pala'y magbibigay ng disiplina at maayos at responsableng anak sa akin ngayon. Tama po? So kung ang mga anak, tingnan nyo po, pagdating ng araw, makikita nyo rin po, wala man kulay pa ang buhok ng mga magulang nyo. Subukan ninyo. Sabi ko nga, lahat na ng buhok na puti, tinutubuan ako. Hindi dahil sa magkukurenta na ako. Sabi ko, laging paala, kaya marami daw puting buhok, panay konsumisyon. Tama po? Tama po mga nanay, tatay. Alam niyo po, minsan masakit man, kapag wala ka ng silbi sa iyong mga anak, hindi ka nila pakikinggan. Lalo na kapag higit na may pera sila sa iyo at ikaw ay wala. Kaya napakahirap ng magulang na walang pera. Amen? Napakahirap ng magulang na mahirap dahil sisinuhin ka na lang pagdating ng araw. Tama po? Neglecting God is neglecting your parents or parents neglecting your children. Magulang mo yan. Mahalin mo yan. Magulang mo yan. Habang buhay yan, mahalin mo yan. Paglingkuran mo yan. Dahil hindi habang panahon, meron kang magulang. Napakasakit mawalan ng magulang. Hindi pa ho ako nawawalan ng magulang. Pero yung misis ko, wala na siyang tatay. Lola ko nga lang ang nagdidisiplina sa aking matindi, nawala. Pero nung na-realize kong nang mawala siya, doon ko naintindihan na lahat pala ng disiplina, pagtuturo, paalala, sermon, mura na inabot ko, ay para din pala sa aking kapakanan. Kung hindi ako tinuruan at dinisiplina na maglinis ng sahig, maglinis ng plato, maghugas ng plato, maglaba, mamalansya, magluto, siguro wala akong silbing asawa. Wala. Sabi nga ng biyanan ko, napakapalad ng asawa ko. Pero sa katotohanan, mga kapatid, kung hindi ko natutunan yun nung araw,
Siguro minumura ako ng biyanan ko at sinasabing, yan manugang ko ang pinakatamad na manugang. Batugan. Yan ang pinakamasakit. Tama yun, natin. Napakasakit. Tama po. Alam niyo po, ang pinakayaman ng magulang, yung salita ng biyanan, yung balae, nasasabihin ng balae, alam mo, napakapalad ko sa manugang mo, sa anak mo. Sobrang bait at responsable. Pero yung sasabihin, alam mo, yung anak mo, ubod na. Lahat na. Kinuha niya ng lahat ang pagiging batu. God. Ang sakit doon sa magulang. Oo. Masakit po yun. Bakit? Ang nagsasabi, balae mo pa. Alam mo, balae, huwag kang masasaktan. Ang anak mo, sobrang batu. Batu, batu sa langit ang tamaan. Buti nga. Alam niyo po, napakahalaga ng boundaries sa loob ng pamilya. Ang mga anak, kapag hindi mo binakuran, sasampa sa kabilang bakuran. Make sure, ang boundaries po ay bakod. Sa loob ng tahanan, sa lupain ninyo, kapag hindi mo nilagyan ng boundaries ang iyong lupa, kukunin ng iba. Kakainin ng lupa nang hindi mo naman lupa. Magugulat ka ngayon, nagpasukat ka. Bakit hanggang doon lang? Ganito ang lupa ko. Kasi hindi mo binakuran. Ganon din ang mga anak. Bakuran mo para hindi mag-over dabakod. Kapag ang mga anak natin ay hindi natin binakuran sa mga panahon na maraming mga buitre sa labas, kakainin sila ng buhay. At pagdating ng araw, sasabihin mo, Diyos ko, bakit nagkaganyan ang anak ko? Hindi ko alam na ganyan pala ang mangyayari sa anak ko. Sino may kasalanan? Magulang! Kasi hindi mo binakuran ang iyong mga anak. Pastor, galit ka ba? Galit! Bakit? Bakuran natin. Sabi ko nga sa mga anak ko, araw-araw yan. Magalit na kayo kung magagalit sa akin. Pagdating ng araw, magpapasalamat kayo sa akin. Talagang binabakura ko, Sabi naman, baka naman mama, pakiramdam na nila, robot sila. Kaysa naman ibang tao magsabi sa kanila, Ikaw naman, ba't mo sinasabihin ng anak ko, Galit na galit ka. Ayaw mo sabihan eh. Amen. Alam niyo po, ang pinakamasakit, ibang tao ang sumaway sa inyong anak. Sabi ko nga po sa kanila, mas mabuti nang ako sa akin yung marinig ang mga salitang hindi nyo gustong marinig. Kaysa sa marinig nyo sa ibang tao ang mga salitang hindi nyo gustong marinig at narinig ko pa, lalo na, mas masakit at nakakagalit. Tama po? May magulang po ba? Sige. Murahin mo yung anak ko. Sige. Mabuti yan, murahin mo. Walang magulang na gano'n. Tama po? Subukan nyo nga sa eskwelahan, kinurot lang ang anak ninyo, di ba? Kayo susugod doon. Yung anak ko nga, di ko pinapalo, ikaw pa kukurot. Tinusok pa ng ballpen. Tinusok pa ng ng lapis. Mawawala pagka-Kristiyano mo, mga kapatid. Paano yung teacher piningot pa yung anak mo, nagsugat ang tenga. Nakaranas na po ba kayo ng ganyan? Yung anak nyo, piningot ng teacher? Ako po. Nang ako po'y makaranas sa pingutin ng anak ko, si Sam, ng teacher niya, dahil lang sa electric fan. Dahil lang sa electric fan. Dahil po yung bag niya ay nakaharang sa electric fan. Sabi ko sa teacher, ma'am,
Ako kaya ang pumingot sa tenga nyo. Subukan nyo po, ako pipingot sa tenga nyo. Pero gusto ko, yung magsusugat din. Kagaya ng ginawa nyo sa anak ko. Anong mararamdaman nyo, ma? Alam niyo po, hindi makaharap sa akin yung teacher. Ang umarap yung ibang teacher. Pastor po kayo. Sabi ko, opo, magulang din po ako. Know your boundaries, ma'am. Hindi porket teacher kayo, may karapatan kayong mamingot. Pero noon talaga, palo sa kamay. Nauunawaan ko yung, pero yung pipingutin mo na nagsugat. Tama po ba, mga magulang? Kung ikaw nga nasasaktan, magulang ka. Tama po, mga kapatid. Kailangan mong gumawa ng boundaries. Gumawa ka ng bakod. Kapag walang bakod, madaling makapasok ang mga impluensya ng mundo. Subukan niyo pong bukas ang pinto niyo sa bahay. Papasukin po kayo ng magnanakaw. Subukan niyo lang po. Bukas ang bintana. Nako. Kahit pa kilala mo ang paligid, nanakawan at nanakawan ka. Ganun po kalupit ang mundo. Alam niyo po ang pagsunod sa rules ay kasama po dyan ang pagrespeto. Dahil tinuturuan mo ang pamilya mo na magmahal hindi lang dahil sa batas, kundi dahil sa pagmamahal. Kung mahal mo, marunong kang rumespeto. At ang pagrespeto, hindi pagkontrol. Yan po ay gabay. Alam niyo po, ang Diyos mismo sa Bible, pag nagbasa kayo, bagamat sinabi po, si Jesus ang katuparan ng lahat ng kautusan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan na nating baliwalain ang lahat ng inuutos ng Diyos sa atin. Tama po, mga kapatid? Ganito lang po yan. Hindi porkit mahal ka ng magulang mo, kukonsintihin ka niya sa lahat ng mali mo. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagdisiplina. At kasama sa pagdisiplina ay ang, sige po, sabihin niyo po, ay ang pagpalo. Dahil nga sabi ng Bible, sabi ni Lord, ang mga anak ko pinapalo ay siya kong tunay na minamahal na anak. Bakit? Kasi dapat silang madisiplina. Amen? Ganun yung pagmamahal ng Panginoon. Si Lord, hindi naglalagay ng rules dahil gusto niyang pahirapan ka. Gusto ng Diyos ipaalam sa iyo na gusto ko, anak, yung pinakamabuti para sa iyo. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? So, yung parental guidance, yung child's autonomy, yung autonomy na yan, meron siyang sariling buhay, pero hindi ibig sabihin na ang anak mo kahit may sariling buhay, wala ka ng karapatang sabihan siya. Okay po? Alam niyo po minsan, pag tumatanda ang tao, ako nga iniisip ko Sabi ko kay misis ko, alagaan kaya tayo ng dalawa mong anak kapag tayo ay tumanda na. Sabi nung isa, hindi ako mag-aasawa, Papa. Sa alagaan ka namin. Sabi ko, ewan ko. Hindi, totoo po yun. Sinasabi ko sa kanila. Ay sabi ko kay misis ko, alagaan mo ako, aalagaan din kita, mag-alagaan tayo sa isa't isa. Kasi pag nawala ako, sino mag-aalaga sa kanya? Sino magmamahal sa kanya? Pag nawala naman siya, sino mag-aalaga sa akin? Sino magmamahal sa akin? Hindi mo rin malaman mabait nga ang anak mo, nakapangasawa naman ng masama ang ugali. Paano na, mga kapatid? Kasi sabi ko sa kanya, mahalin mo ko, aalagaan kita. Alagaan mo ko, mamahalin kita. Ang ganyan. Mahala na lang tayong dalawa. Kasi mga kapatid, isip ka ng isip sa mga anak mo. Pagdating ng araw, iwanan ka, sasagutin ka pa.
Babaliwalain ka pa. O, yung asawa ko na lang alagaan ko. Bakit? Si ma'am, mahalin ako. Alagaan ako. Tama ba mga may asawa? Kayo naman. Yung mga balo, di po ba, iba po yung magkasama talaga sa buhay. Amen. Di ba, Nanay Sally? Iba yung may kasama ka, may kayakap ka, may karamay ka. Pero pag mag-isa ka, ang hirap mag-isa. Dahil hindi lahat ng bagay nasasabi mo sa anak at hindi lahat naiintindihan ng anak sa buhay mo. Tama ba man, Nanay Sally? Ibig sabihin, mga kapatid, si Jacob, 4 ang asawa, ang dami nagmamahal. Andiyan si Leah, andiyan si Raquel, andiyan si Silpa, andiyan si Bilha. May 13 anak. Wow, saan ka pa? Pero ang masama, eto na po ang nangyari. Na-rape si Dina. At nang ma-rape si Dina, eto po ang ginawa ng magulang na si Jacob. Hindi muna siya umibo. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabing quiet and uninvolved ang ginawa, hindi kumibo, tumahimik na lang. Tingnan niyo po nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Sa puntong ito, mga kapatid, nalaman niya na dinungisan, ginahasan ni Shechem ang pagkababae ni Dina. Pero ano reaksyon mo? Hindi ka kumibo. First time sa isang magulang na malaman mong ginahasa ang anak mo, wala kang kibo. At ang take note, tingnan niyo po sumunod. Hindi siya kumibo dahil nandun sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Ikaw ang magulang. Nalaman mo nang dinungisan ang pagkababae ng iyong anak. Bilang magulang, hindi ka pwedeng magsawalang kibo. Anong gagawin mo? Ano po gagawin mo kung ikaw ang magulang na ginahasa ang iyong anak? Nakapo. Nako. Hindi tayo pwede tatahimik lang. Nako. Magsisisigaw ka sa galit niyan. Tama po? Pero sa puntong ito, tumahimik siya na ibig sabihin, wala siyang control. Wala siyang responsibilidad. Wala siyang pakialam. Bakit mo kailangang hintayin pa yung mga anak mong lalaki na nagbabantay sa hayop? Dahil natatakot ka na pag nalaman ng mga anak mong lalaki, baka may magawa silang hindi maganda? Posible din yun. Pero bilang magulang, dapat alam mong ginahasa na at nalaman mong etong gumahasa, sino una mong pupuntahan? Hahanapin mo to. Tama po? Hahanapin mo to. Excuse me. Ibig sabihin, anong usap-usap? Tingnan nyo ginawa nang mabalitaan ng mga... Teka, dito muna tayo. Di ba mga kapatid, anong ginawa ni Hamor at ni Shechem? Pumunta pa kay Jacob, nakipag-usap. Anong usap-usap? Hindi ka pa nakakatungtong dyan, bangkay ka na. Talagang makakagawa ka ng hindi maganda. Hindi ko po ina-encourage kayong pumatay. Ang sinasabi ko po, talagang nako. Ibig sabihin mga kapatid, si Shechem, alam mong Shechem ang pangalan ng gumahasa sa anak mo. Ibig sabihin, wala kang dapat usap-usap dyan. Aksyonan mo agad yan. Pero anong ginawa niya?
Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad. Tingnan niyo po ang difference ng reaksyon ng mga kapatid at ng kanyang tatay. Sumama ang loob nila. Tingnan niyo po muna. Nang mabalitaan, umuwi sila agad. Reaksyon po yan ng isang responsableng kapatid. Tama po? Sumama ang loob nila. Natural. Yung kaisa-isa naming kapatid na babae, ginahasa, syempre sasama ang loob mo. Labis na nagalit kanino? Kay Shechem. Dahil sa ginawa niyang hindi nararapat, nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. At anong problema nito, mga kapatid? Ito po ang mas lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Verse 26. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Ano po ang mas worse na nangyari? Dahil walang kibo yung tatay, yung mga kapatid ang gumawa ng mali, nakapatay, nakapagmasaker, ano nangyari? Napatay itong mag-ama, kasama po ng lahat ng nakatira doon sa land of Shechem, pinatay ng dalawang anak ni Jacob. Ito po ang masaklap. Tatay ka. Tingnan niyo po ang nangyari. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Saan ka nakakitang ikaw na magulang, hakayaan mong sumama sa taong gumahasa sa anak mo? Ibibigay mo yung anak mong babae? Hindi ka papayag. So, ibig sabihin, malinaw sa kwento na si Dina ay wala sa kanilang sariling tahanan. Kinuha ni Shechem. Tama po, mga kapatid? At dahil sa pagkuha, pinatay ito ng kanyang mga anak, si Shechem at si Hamor at maging ang mga tao doon sa bayan, mga kalalakihan. Dahil walang sinabi ang kanyang tatay na si Jacob. Kung ikaw ay magulang, hindi po pwedeng wala kang sasabihin. Kung bakit nangyari itong patayan na ito, dahil nagkulang si Jacob ng parental boundaries at parental leadership sa loob ng kanyang pamilya. Ito po ang pinakamalaking kabiguang spiritual sa bahagi ni Jacob. Alam niyo po, alam ni Jacob ang history ng kanyang mga ninuno. Naalala niyo po si Abraham? Ano sabi ni Abraham? Nang gusto niya mag-aasawa na si Isaac, ano ginawa ni Abraham? Inutusan niya si Eliezer, yung tauhan niya, yung kanang kamay niya. Humanap ka na mapapangasawa ng anak ko. Ano ginawa ni Eliezer? Nanalangin muna siya. So ano nangyari po, mga kapatid? Hindi hinayaan ni Abraham na kung sino-sino lang ang mapapangasawa ng kanyang anak. Tama po? So may sa ibang magulang sa mga magiging manugang niya. Dapat meron. Ulit. May sa iba ang magulang sa magiging kabiyak ng iyong anak. Dapat meron. Kailangan bang tanungin mo ang iyong mga magulang kung pasado ang iyong nililigawan o gustong mapangasawa sa iyong mga magulang? Dapat. Kasi ang magulang ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa anak. Pero hindi mo saklaw kung sino pipiliin ng anak mo sa panahon ngayon. Pero napakahalaga ng opinion mo. Tama po? Eh kung nakikita mong inilalayo sa Panginoon ng anak mo, gustuhin mo pa yon?
Ang nakakatawa nga, meron pang Kristiyano nag-vlog. Sabi niya, kahit magkaiba kami ng pananampalataya ng aking anak, ng aking asawa pala, pero hindi yun naging hadlang sa aming pagmamahalan. Ang masakit, Kristiyano ka, hinayaan mo yung anak mo, ang magiging asawa ay hindi naman parehas ng pananampalataya. Tama po? Ngayon, pagdating sa pagsamba, wala yung asawa, ikaw ang nandito. Bakit? Kasi pinili mo yan. Ano po ang sinasabi po natin? Si Abraham, hindi niya hinayaan na makapangasawa ng hindi taga kanila, hindi nila kalahi ang kanyang mapapangasawa. Ang sabi po kasi, sabi po ni Eliezer, hanap na lang ba ako sa Kanaan? Wag! Bumalik ka doon sa pinanggalingan ko, doon ka humanap na mapapangasawa ng anak ko. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Di ba nanalangin siya? Kaya po habang bata pang yung mga anak, manalangin po kayo ng tamang tao para sa Kanya. Hindi lang tamang tao na ibibigay ni Lord, tamang biyenan. Yan kasi ang panalangin nyo kulang. Alam niyo po kung sino nagturo sa akin niya, misis ko. Sabi niya, alam mo ba, pinapanalangin ko na yung balae ko at saka yung mamanugangin ko. Bakit po? Kasi para handa na. Isipin mo po, ang mapapangasawa ng anak mo, may history pala ng bipolar. Sa umaga, iba pagkatao, sa gabi, iba rin. Aswang. Tapos magugulat ka yung anak mo, anak, bakit may shades ka sa mukha, sa mata? Hindi po shades yan na, black eye po yan. Anak, ba't may tattoo ka sa braso? Hindi po tattoo yan, pasa po yan. Hindi mo alam. Bakit? Kasi hindi mo kinilala. Hindi mo kinilatis. Ngayon, iiyak-iyak ka. Bakit? Ang anak ko, battered wife. Anong dahilan? Anong problema? Pastor, pinabayaan siya ng Panginoon. Hindi, ikaw ang nagpabaya. Sabi ngayon ng mga magulang, naku, baka magtampo ang anak ko. Pag pinigilan ko mag-boyfriend, mag-girlfriend. Nag-aaral pa, grade 1 pa lang, boyfriend na. There is a season for everything. Kung nag-aaral ka at estudyante ka, mag-aral ka. Bawal mo nang kumirengking. Ngayon, kung may trabaho ka, magtrabaho ka. At kapag araw na ng pag-aasawa, mag-asawa ka. Madaling mag-asawa. Pero yung pag-aaral na bilang bata, hindi ka na makakabalik ulit sa pag-aaral. Kapag may sarili ka ng anak, dahil habang ikay bata, I doubt nakabalik ka. Tama po mga kapatid? Kapag may parental guidance, boundaries, kung ano man ang gusto mong tawagin, at leadership, hindi mapapabayaan ang anak. Mahirap pong sabihin yan, Pastor, kasi wala ka sa sitwasyon namin. Tama naman po. Alam niyo po, lagi kong panalangin sa biyaya ng Diyos. Sabi ko sa mga anak ko, sa biyaya ng Diyos, lumaki kayong maayos. Dahil hindi ko hawak ang buhay ninyo. Pero dahil may biyaya ng Diyos, hanggat ng buhay ako, may sasabihin akong paalala sa inyo. Mga kapatid, si Isaac, hindi niya inalaw si Jacob na makapangasawa ng isang Canaanites. Bakit? Alam po kasi ni Isaac ang ugali at panuntunan ng mga tao dito. Naalala ko po noon, anak ko, mag-aasawa ka lang din naman. Parang awa mo na, huwag kang mag-asawa ng tigaron, tigariyan.
Kasi yung mga tigaron at tigarian, may mga ganyan salita, magulang eh. Nung araw. Huwag ka magsasawa ng ganun tagaryon, tagarian. Bakit? Oh, may mga kaisipan ng magulang talaga. Nanay naman, napakapintasera. Hindi po sila pintasera, nagpapaalala lang. Amen. Alam niyo po kung bakit? Kung naalaw ng Lord si Jacob na makapangasawa ng Canaanites, ano po nangyari? Pwedeng makompromiso ang gagawin ng Diyos sa buhay niya. Alam niyo po, kapag nakapili ka ng maling tao sa buhay mo, yan ang simula ng paglayo mo sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag nakompromiso ka na, ia-adapt, wala ka nang magagawa. Ano magagawa mo? Tatanggapin mo na lang. Kakainin mo na lang lahat ng kapintasan at kasalanan at isang araw, wala ka na sa Panginoon. Tama po? Yayakapin mo na lang ang mga kasalanan. Sasabihin mong okay na yan. Kasi wala ka ng choice kundi yakapin ang kasalanan. Bakit? Nakompromiso ka na eh. Si Jacob, yan po ang dahilan kung bakit bumagsak si Jacob bilang isang magulang, practically at spiritually. Dahil wala po siyang involvement sa kanyang mga anak. Alam niyo po, si Jacob, sa totoo lang, kaya napabayaan si Dina dahil si Dina ay hindi priority ni Jacob. Ano po ba si Jacob? Sino ba si Jacob? Alam niyo po si Jacob, bukod sa kanyang karakter, siya po ay scammer, deceiver, manloloko, sinungaling. At ano po ang isa pa sa default setting ni Jacob? May favoritism. Very good. Asado ka, 100 ang grade mo. May paborito. Ang paborito ni Jacob, walang iba kundi yung kanyang legal na pamilya. Si Raquel, si Joseph, at yung bunso niyang anak, si Benjamin. Wala siyang pakialam sa mga anak niyang iba. Dalawa lang ang paborito niya. Si Joseph at si Benjamin. Ang problema, 13 ang anak mo. Kapag naglaro ka ng favoritism sa loob ng iyong pamilya, sigurado mapapabayaan mo yung mga sumunod mong anak. Tama po? At dahil ang pinapaboran lamang ni Jacob ay walang iba kundi ang kanyang minamahal na si Raquel, at yung mga anak niya kay Raquel, higit kay Leah, si Dina po ang napabayaan. Alam niyo po, sa panahon nila, kapag babae ang anak at hindi lalaki, malaking usapin po yun. Tama po? Iba po kapag lalaki sa panahon nila. Pinapaboran, lahat ng bagay, binibigay, kasi siya ang magdadala ng ating angkan. Yan. Magpapadami ng ating mga lahi. Yan. Pero yung babaeng si Dina, napabayaan. Isipin niyo po, yan ang dahilan kung marahil hindi naman sinabi na irresponsable si Jacob, pero sa katotohanan, hindi niya pinrotektahan ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Okay? Alam niyo po, pag babae, mas dapat marami kang boundaries. Ulit, kapag may anak kang babae, iba ang boundaries ng anak na babae sa anak na lalaki. Bakit? Kapag na-disgrasya ang anak mo, sira na ang kanyang buhay. Ang lalaki, pwede pa. Pero ang babae, mahihirapan na. Okay? Ito po ang nakalulungkot na sitwasyon. Pero itong sitwasyong ito ay common na nangyayari sa mga taong binabaliwala
ang Panginoon. Meron pong kasabihan. Ito po yung kasabihan. Diretso na tayo. Kapag ang Diyos ay, basahin nga po natin, kapag ang Diyos kapag ang Diyos napabayaan natin, napapabayaan din natin bilang mga magulang ang ating responsibilidad sa ating mga anak. Baliktarin natin. Kapag napabayaan natin ang Diyos, napapabayaan din ng mga anak ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang. Sa oras po na isang tabi natin ang Diyos, mawawalan tayo ng malasakit sa ating mga magulang. Mawawalan din tayo ng tungkulin sa ating mga anak. Mas maikling pananalita, kapag kinalimutan natin ang Diyos, nakakalimutan din natin ang ating mga magulang at ang ating obligasyon sa kanila. May nagtanong, obligasyon ba ng anak ang kanyang mga magulang? Iba-iba ang sagot. Obligasyon ba nating mga anak ang ating mga magulang? Sa ating mga Pilipino, ang mga anak, ang mga magulang ay tatanda. Sa abroad, sa Amerika, kapag ang mga magulang ay tumanda na, nasa home care na yan. Kaya po mga Pilipino, ang kinukuhang caregiver, dahil sila po ay mapag-arugat, mapagmahal. Sa mga Pilipino, hanggat buhay ang nanay, hanggat buhay ang tatay, alagaan mo yan. Kasi yung pag-aalaga nila sa iyo ay hindi matatawanan. Tama po? Ang masakit, ina-adapt na rin natin yung buhay naman na yun. Kaya ang tanong, saan ba kukuha ng pangangailangan yung iyong mga magulang? Ang sasabihin mo, kasi nay, tay, hindi kayo nagtrabaho nung araw. Hindi sila naghanap buhay para lang may makain ka. At ipinapaalala lang ng iyong mga magulang na hindi mo sila obligasyon, dapat ipakita mo ang respeto at pagmamahal sa kanila. At para mapakita mo ang pagmamahal at respeto sa kanila, kailangan mo silang alagaan. Tama po? Pero pag binaliwala natin sila, pwera na lang kung ang magulang mo'y katulad ng yaman ni Henry C. Na pwedeng iwanan ang 100 ng katulong. Tama po? May kukunin. Naalala ko po tuloy si Eduardo, si Alice Eduardo. Nagbubuklat lang ng album ng picture ng tatay niya. May taga-buklat pa. May taga-buklat. Next page. Next page. May pera eh. Pero paano yung magulang mong walang pera? Tsapwera. Yun talagang masakit na katotohanan. Kaya alam niyo po, pag kayo yumaman, make sure na yung mga magulang well provided. Bakit? Para hindi mapahirapan ka. Tama? Tapos gusto mo, nung tumanda, susubuan mo na sa katerba. Hindi na makakain. Nung malakas, di mo mailabas. Di mo na mapakain sa labas. Ikaw kumain ng Jollibee. Siya, ano kinain niya? Tuyot itlog. Tapos nung namatay, iyak ka. Bakit? Bakit? Unggoy. Alam niyo po, pag nasasaktan talaga ako, may anak na pinababayaan ng magulang. Bakit? Kahit ano pa ugali ng mga magulang natin, mahalin natin sila dahil tayo po magbe-benepisyo dyan. Tama ba? Ang tanda natin si Karen, sana tayo ay pagpalain ni Lord. Alagaan at mahalin tayo ng ating mga anak. Sipin mo,
Pag lumaki na si Keanu at si Israel, sipin mo yung Sis Grace, yung ganyan pagbuhat at sa sobra pa namang, sobrang likot ba naman ng mga bata ngayon? Yung magulang, mga ngayayat. Sobrang hirap. Pero tingnan niyo po ito. Pag ang Diyos ay napapabayaan ng magulang ang responsibilidad sa mga anak. Okay? Tuloy po tayo. Una, when God is neglected, parents neglect their children. Una, because they don't establish appropriate boundaries for them. Hindi sila nagtatakda ng mga nararapat na batas, paalala, patakaran sa mga ito. Okay? Hindi sila nagtatakda ng tamang limitasyon para sa kanilang mga anak. Marami po sa ating mga anak, hindi natin alam, exposed na pala sa maraming bagay, ikaw na lang ang may walang alam. Pansinin niyo po, akala niyo po mga anak ninyo walang alam sa mga so-called na kabastusan? Ang internet, ang telebisyon, ang mga video games, ang mga aklat na kanilang binabasa, ang mga musikang kanilang pinakikinggan, at marami pang iba na kanilang ginagawa, tinatanggap, yan ang nag-expose sa kanila sa mundong ito. Kaya nagugulat ka, may mga anak na mumurahin ng magulang, saan mo natutunan yan? Kasi sa TV, minumura yung magulang. Tama po ba, mga kapatid? Oh. So makikita mo, mga kapatid, exposed na pala ang anak natin kasi wala tayong appropriate boundaries sa kanila. Marami pong mga magulang ay walang appropriate boundaries, kaya na hinahayaan natin, pinapapasok natin ang kaaway na sila ay tuksuhin at impluwensyahan ng matindi. Ano po sabi? Ano gusto mo, pastor? Ano gusto mo? Lagyan ko ng mga kadena yung paa ng mga anak ko. Hindi naman po ganoon. Ang sinasabi po ng Bible, eto po, balitang-balita sa lahat ang iyong katapatan sa pagsunod sa Panginoon at nagagalak ako dahil dyan. Pero, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, pero gusto kong maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang alam sa paggawa ng kasamaan. Kailangan po nating ihanda ang ating mga anak sa kanilang papasuking mundo. Dahil ang mundo, kapag sila ang nakapasok sa buhay ng mga anak natin, hindi mo na makokontrol ang iyong mga anak. Uulitin ko po, kapag hindi natin ipinaunawa sa kanila at in-expose sila sa sama ng mundong ito, ang mundo ang mag-e-expose sa inyong mga anak. At pag isang araw, darating ang oras, magugulat kayo, paano nangyari yan sa anak mo? Dahil may nagturo sa labas, hindi sa loob. Tama po? Kailangan natin silang turuang maging matalino sa mga bagay na mabuti. Turuan sila sa mga bagay na mabuti, tama, at nararapat. Alam nila ang bawal, alam nila ang tama. Dapat kapag nakita nila yun ang sinabi sa akin ng tatay ko, bawal yan. Mali yan. May ganitong nangyayari, mali yan. Ayaw ng tatay ko yan, magagalit sa akin. Kung walang nagsabi sa kanila ng mali yan, pipiliin ba nila ang mabuti? Hindi. Ito po yung word walang alam sa paggawa ng kasamaan. Pwede ba silang walang alam sa kasamaan? Ano sinasabi ng Bible dito? Dapat matutunan nila na layuan ito. Amen. Dahil ito
ang sisira sa kanilang buhay. Amen? Again, kung gusto mo na sila ay lamunin ng temptasyon at mga anong tawag sa trap sa Tagalog? Patibong. Marami pong patibong ang mundo. Huhulog ka at ihuhulog ka. So pakinggan niyo pong mabuti. Kinakailangan po nating turuan ang ating mga anak na maging matalino at huwag maging inosente sa mga bagay na kanilang makikita sa mundo. Sino po magtuturo sa anak mo? Ikaw na magulang. Ang magulang ang number one na dapat tagapagturo ng kanilang mga anak. Ituro mo sa anak mo ang tamang daan para ang tutunguhin nila tama. Di ba sabi nga ng Lord, train up your child the way it should go. At kapag lumaki sila, they will not depart from it. Hindi nila lalayuan ng tama dahil alam nila ang tama. Tinuro mo eh. Tinuro mo eh. O, ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang mundo, ang plano niyan, sirain ang buhay, atakihin ang pagiging inosente ng iyong mga anak. Pero kung sila'y naturuan ng magulang na may parental boundaries at parental leadership, pag sila'y humarap sa mundo, alam nila kung paano gagawin. Amen. Naalala ko po nung ako youth pastor, may dumalaw sa bahay namin. Nagagalit, sinisigawan ako. Sabi niya, ikaw pastor, may kasalanan kung bakit nagkaganon ang aking anak. Sabi ko, ano ho? Ikaw ang may kasalanan. Ako ho? Sino magulang? Ako po ba'y swelduhan nyo, security guard, 24/7 ng anak nyo? Sabi ko, kung bago po kayo sana sumugod dito, alamin nyo, sino ba ang 24 oras na kasama ang anak? Di ba kayo? Bakit isisisi nyo sa akin? Kasi hindi mo sila tinuruan ng tama. Ako pala ang magulang. Dito nyo po patirahin sa bahay. Galit na galit sa akin kay pastor, si pastor. Ito naman yung sumunod, meron na naman. Kasi pastor, ikaw hindi mo tinuturuan ng mga young people. Alam niyo po ba nung araw, bawal ang boyfriend sa praise and worship team? Bawal ang girlfriend. Bakit po? Makakagulo sa Panginoon. Alam niyo po, nung umalis akong youth pastor, lahat sila buntis na. Alam niyo kung bakit? Nawala na ako eh. Sorry po kung merong pastor na mahigpit. Talagang mahigpit. Tama lang na maghigpit. Pero kahit anong higpit ng pastor, kung yung magulang maluwag, wala din. Ano po ang ibig sabihin niya? Tandaan niyo po, kapag hindi niyo in-expose ang anak niyo sa mundo, ito ang sama ng mundo. Ang mundo ang mag-expose sa mga anak niyo. Magugulat kayo. Bakit nagawa ng anak ko yun? Kasi nga, may ibang nagturo. Amen. Number 2, in a society where people neglect God, not only will parents neglect their responsibilities by not setting appropriate boundaries, but they also will tend to not discipline their children at all. Walang disiplina. Ang mga magulang na walang disiplina sa kanyang mga anak, kapag dumating ang araw, children will naturally blossom into maturity and wisdom sa mundo. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Ito po, para mas maintindihan natin. Likas sa mga bata ang pagiging... Kaya yung mga baby, marami silang kapilyuhan. Tama? Ngunit, ano pa ngunit? Kasunod, magiging matuwid sila kung kapag hindi natin kinuha ito,
Habang buhay silang magiging. Ano yung pilyo? Matigas ang ulo. Ang batang matigas ang ulo, kailangan disiplinahin. Kailangan para maging matuwid sila, maging tama ang kanilang ginagawa. Paano yun? Disiplinahin sila. Bata sila, pasaway, natural. Pero yung matanda na, pasaway pa rin, aba, eto. Ang disiplina hindi masarap. Ang disiplina ay masakit. Okay? Ano sabi pa ng Bible? Ituwid mo ang iyong anak. Oh. Habang may... Bakit kaya? Kung hindi mo siya itutuwid, oh, sabay-sabay natin basahin, kung hindi natin siya itutuwid, ayaw mo siyang ituwid. Nung bata pa, ayaw mo nang tuwid ang kanyang ugali. Pagdating ng araw, ikaw na rin ang dahilan kung bakit siya napahamak. Kapag ang bata ay walang tamang disiplina, ang mga anak ay lalaki ng mga rebelde at masuwaying mga anak. Kung walang nararapat na disiplina, ang mga bata ay lalaking suwail at mapaghimagsik. Kaya nga po yung mga anak, pansinin niyo po, kung lumaban sa magulang, kainam. Sino may kasalanan? Magulang. Sabi ng bata, di magulang. Oh. Di po ba? Kapag walang tamang disiplina ang anak, lalaking pasaway at rebelde. Pero bakit ba naging pasaway at rebelde? Kasi walang disiplina. So kapag walang disiplina sa loob ng bahay, ang mga anak walang respeto at pasaway sa kanyang mga magulang. Tama po? Tingnan niyo po itong mabuti. Ang mga anak na walang respeto sa kanilang mga magulang, wala ring respeto sa Diyos. At dahil wala siyang respeto sa Diyos, wala ring respeto sa magulang, tingnan niyo po sa labas ng bahay ninyo, wala ring respeto yan sa ibang tao. Ang masakit, mas nire-respeto nila ang iba kaysa sa'yo. Yun ang masakit. Mas pinakikinggan nila ang iba kaysa sa'yo. Yun ang masakit. Pansinin niyo po ang mga gobyerno natin, ang leader. Kapag binabaliwala ang Diyos, pasaway sa magulang, pasaway din sa gobyerno. Pero kapag ang anak naturuan ng tama, gawin ang matuwid, gawin ang tama, gawin ang nararapat, pakawalan mo yan, alam niya gagawin niya. Alam niya ang kanyang tutunguhin. Tandaan po natin, marami pong mga magulang binabaliwala ang kanilang mga anak o ang mga anak ay binabaliwala ang kanilang magulang. Parehas lahat yan. Ang common denominator dahil binabaliwala nila ang Panginoon. Simple lang. Baliwalain mo si Lord, baliwala na rin ang magulang mo, baliwala ka na rin bilang anak. Okay? Pakinggan niyo po ito. Itong mga magulang, nanay at tatay, na walang involvement sa kanilang anak sa kahit ano pa mang rason, inililid po natin ang ating anak na magkasala sila. Ano po sabi ng Bible? Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos na ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pag hindi mo sinusunod ang Panginoon, ayaw mong sumamba sa Diyos, may inuuna kang sinasamba, ang parusa ng Diyos sa mga nagkakasala sa Kanya, kasama ang iyong anak,
hanggang sa ikatlo, hanggang sa ikaapat pa na henerasyon ng mga anak na napupuot sa atin. Naniniwala po kayo kung ano ang pinakita mo sa iyong magulang, aanihin mo yon pag ikaw pagdating ng araw. Aanihin mo talaga. Another common reason ng mga magulang na pinapabayaan ang kanilang mga anak dahil sa kanilang paghahanap buhay. Minsan, sa kagustuhan natin sila ay mabigyan ng magandang buhay. Tama po? Ang gagawin natin, ipapasok natin sila sa mga magagandang eskwelahan, Catholic school, Christian school, lahat na ng school na gusto mo, para makakuha sila ng mataas na standard ng kanilang pamumuhay. Pero katotohanan, pansinin niyo po, marami nagtapos sa Catholic school, walang Christian values. Ang Christian values ay nakukuha sa loob ng bahay. Ipinapakita ng magulang na may takot sa Diyos. Ang values hindi nakukuha sa labas, hindi nakukuha sa eskwelahan. Bagamat may values education dyan, pero ang magulang pa rin ang the best na magtagapagturo ng mga values na mula sa Panginoon. Tama po mga kapatid? Huwag niyo pong iasa sa eskwelahan na maging matuwid ang buhay ng iyong anak. Huwag mong iasa sa tutor ang iyong mga anak. Iasa mo sa Panginoon. Turuan mo silang magmahal sa Diyos. Turuan mo silang sumunod sa magulang. At turuan mo silang magkatakot sa Panginoon para paglabas nila, alam nilang gagawin. Tama po mga kapatid? Kapag ipinakita natin sa kanila ang worldly environment, mga kapatid, tingnan niyo po itong mabuti. Ganito po. Pakinggan niyo po akong mabuti. Kapag ang anak po ninyo, nakikinig po ba kayo? Kapag ang anak ninyo ay may mga 8 hanggang higit pang mga oras sa telebisyon, sa gadget, sa barkada, yan po ang i-impluwensya sa kanila. Amen. Kaya ang mga magulang na walang oras sa kanila pong mga anak, least influential sa kanila. Kaya pansinin niyo po, impluwensyado ang ating mga anak sa mga panahong ginugugulan nila ng mas maraming oras. Barkada, number 1. Di po ba mas marami silang oras sa barkada kaysa sa'yo? Bakit? Kasi yung nanay at tatay mo, walang oras din sa'yo. Anong pinakamatagal na oras sa kasama mo ang nanay at tatay mo? 2 oras, pinakamatagal. Eh kasi naman, pastor, nagtatrabaho naman kami. So given yun, nagtatrabaho, pag-uwi. Pag-uwi po. Ano po ang mas matinding impluwensya sa kanila? Di po ba sa eskwelahan? Kaya nagugulat po kayo, nagagalit kayo, bakit marunong ka na sumagot? Kasi nga, ganun ang naging, yung lahat ng oras nila nandoon sa loob ng eskwela. Tama po mga kapatid? So wag po kayong mabibigla na kung ano po ang nakaka-impluwensya sa kanila, yun po yung kanilang ginugugulan ng maraming oras. Amen? Again, anuman po ang ginugugol mong ng mahabang oras, yun ang malaking impluwensya sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, sa kwento ni Jacob, hindi lang po siya nabigo kay Dina. Hindi lang din po siya nabigo bilang ama sa kanyang mga anak. Nabigo din po siya sa Panginoon dahil sa kanyang pagiging irresponsible. Sa oras na ito, mga kapatid, sabi ng Bible, ngayon sinasabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan niyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga Kananeo at mga Pereseyo sa lupaing ito. Mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusubin tayo dahil kaunti lang tayo.
Sa Genesis 34 verse 30, ang kauna-unahang litanya ni Jacob sa kanyang mga anak. Nakapatay na po sila. Ano statement? Binigyan niyo ko ng malaking problema. Eh di sana noon pa lang, nagsalita ka na mali ang gagawin ng mga anak mo para wala kang malaking problema. Ang problema, huli ka nang nagsasalita. Nangyari na ang dapat mangyari. Mga magulang, mga kapatid, bilang mga magulang, mag-set po kayo ng appropriate boundaries sa inyong pong pamilya. Sa loob ng tahanan, ang mga magulang ay dapat sila po ang may parental boundaries at leadership sa loob ng tahanan. Bakit po nangyayari ito? Kaya may nangyaring problema kay Dina. May babalik mo pa ba ang ginawa kay Dina? Hindi na. Hindi na talaga. Tama po? May babalik mo pa ba ang nagawa ni Levi at ni Simeon na pagpatay sa maraming mga tao? Hindi na. Nasa huli, baka nga ikaw pa, sabi ng Bible, baka ikaw pa ang dahilan kung bakit napahamak ang iyong mga anak. Ang pinakamasakit po, yung babalik sa atin ng mga anak natin. Eh kasi kayo yung hindi marunong makinig. Tama po ba mga anak? Minsan sinisisi tayo ng mga magulang natin pero katotohanan, mas maraming kapabayaan ang magulang sa pagdidisiplina ng anak. Kaya kung mapapahamak po sila, dalawa lang ang sisihin mo, sarili mo o sarili mo. Parehas na sarili mo. Kaya sarilinin mo na lang. Kapag wala ng disiplina, nagsisimula na po ang problema. Amen po? Bago po tayo magwakas, alam ko po na mabigat itong mensaheng ito. Hindi po biro, marami tayong pinagdadaanan. May isa lang po akong tanong. Ito pala, nalimutan ko. Bago ko magwakas, kapag ang Diyos ay napabayaan sa isang lipunan o tahanan, karaniwan ding napapabayaan ng mga magulang ang kanilang mga responsibilidad na nagiging sanhi ng kapahamakan ng kanilang mga anak. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Madali ba? Madali? Mahirap. Mahirap. Mahirap maging anak, mahirap din lalo maging magulang. Ano ang pipiliin mo? Maging masunuring anak, maging masunuring magulang sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng tamang kaisipan at tamang pamumuhay. Tayo po lahat ay manalangin. Lord, higit sa lahat, hindi po madali ang lahat ng aming naririnig. Masakit, maraming paalala, masasakit na mga paalala. Pero naniniwala kami, Lord, hindi para kami saktan mo, kundi gusto mong matuto kami. Gusto niyo po, our dear Holy Spirit, na maintindihan namin na napakalaki ng papel namin bilang mga magulang sa aming mga tahanan. Sa mga tao, sa mga anak na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na maging isang magulang na nagmamahal, responsable sa aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, bagamat hindi po madaling magpalaki ng anak. Sa mundong aming ginagalawan, kailangan kaming mga magulang ay mas malapit sa iyo, Panginoon. Mas maging malapit kami sa iyong mga salita. Mas maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Dahil ang mga magulang ay magsisilbing tagagabay at tagapagturo sa kanilang mga anak. Pero kung kami mismo, Lord, ay pinababayaan namin ang aming relasyon sa iyo, anong ituturo namin sa aming mga anak?
Anong sasabihin namin sa kanila? Paano mamumuhay ng tama kung kami walang respeto at wala rin kaming oras para sa iyo? Lord, tulungan mo kami mga magulang. Kung ikaw ay magulang ngayon, sabihin mo sa Lord, Lord, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Samahan niyo po ako. Dahil alam namin, Panginoon, hindi namin kakayaning maging matagumpay na magulang kung hindi kami magtitiwala sa iyo. Dahil ang tunay na tagumpay bilang magulang ay nasa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo kami matututo, kami tuturuan mo, kami gagabayan mo, paano palakihin ng tama ang aming mga anak. At bilang mga anak, mahirap ding magpalaki ng magulang. Tulungan mo kaming mga anak na mas lawakan pa ang aming pangunawa. Bagamat may mga magulang kami na hindi namin nakikita ang tamang modelo, pero hindi ibig sabihin nun, mawawala kami ng respeto sa kanila. Bilang mga anak, mas lalo kaming lalapit sa iyo, Panginoon. Dahil kung anong bagay na kakulangan ng aming mga magulang, ikaw, O Diyos, ang pupuno ng lahat ng kakulangan. Ano mang bagay na hindi namin maintindihan sa pangangatwiran, sa mga patakaran na inilalagay ng aming mga magulang, turuan mo kami, Lord, na ang iyong mga salita maging gabay at paalala sa amin para maituring namin, mairespeto namin ang aming mga magulang na may tama at maayos na pagsunod sa kanila. Our dear Holy Spirit, manguna ka sa amin. Hindi madali ang aming mga naririnig, masakit pero kailangan. Masakit sa dibdib pero kailangan. Ito ang nararapat para matuto kaming magpalaki ng aming mga anak. Maraming salamat, Panginoon, bilang mga anak, tinuruan mo rin kaming irespeto, mahalin ang aming mga magulang. Maraming salamat, Panginoon. Gaya ng sinabi mo sa iyong salita, igalang mo ang iyong ama't ina. At sa iyong paggalang sa iyong mga ama't ina, ang buhay mo ilalawig at ang buhay mo ipagpapalain. Salamat, Panginoon, yung pag-honor namin sa aming mga magulang ay pagpapakita, Panginoon, ng pagmamahal namin para sa iyo. Maraming salamat muli, Panginoon. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pasensya na po kayo kung ba tayo umaba kasi kailangan ko po na ituro ito. Pwede po ba nating sa susunod na po ako mag-live talk? Kasi po medyo mahaba tayo. Pero mas maganda po mapicturean niyo po ito. Bago kayo umuwi, kunin niyo po ito para mapagbulayan niyo mamaya pag-uwi. Paano natin muling gagawing sentro ang Diyos sa ating tahanan upang ang mga magulang ay makapaggabay ng may pagmamahal at ang mga anak naman ay makasunod ng may paggawa. Again, paano mo muling gagawing sentro ang Diyos sa ating tahanan? Kailangan may gagawin ka para ang mga magulang ay makakapaggabay ng may pagmamahal at ang mga anak naman ay makasunod ng may paggawa. Ang aking hiling, kung kayo po ay may pamilya na nandito sa loob ng church, pag-usapan niyo po yan pagdating ng bahay. I-apply po natin ito at tanungin natin ang ating mga sarili, paano natin muling gagawin na siya ang sentro ng ating tahanan. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Purihin ang